Are you okay? Napalingon ako kay Marky nang tanungin niya ako ulit. Nakalapag na ang eroplano na sinakyan namin sa NAIA Terminal 3. Marky, I'm fine. I'm okay. There's nothing to worry about, okay? Bumuntong hininga na lang ang binata bago ngumiti. Mr. Sebastian and Miss Velasco, welcome to the Manila, Philippines. Bati sa amin ng isa sa mga organizer ng seminar na dadaluhan namin rito sa Pilipinas. Ang alam nila na kumpanyon lang ako ni Marky and nothing else. They didn't know that I'm the one of the CEO of one of the prestigious clothing line in the world. The seminar will be held at Cebu, where we will stay for 5 nights and 4 days. Pero as the first part of the seminar, kumbaga pagtitipon-tipon muna, para sa mga guides ay pupunta muna kami sa Manila Hotel at para na rin makapagpahinga. Mamayang gabi rin naman ay tutungo kami sa Cebu. This way, sir, ma'am. Wika ng organizer palabas ng airport para makasakay na kami papuntang Manila Hotel. Dire-diretso talaga dapat maging biyahe namin dahil gusto ko paggising ng mga anak ko, pagkatapos ng 5 araw ay makikita na nila ako. Pero hindi naging madali ang kanilang paglabas dahil sa dami ng reporters na gustong makapanayam si Marky. Napahinto sa pagsakay si Liam ng kanyang sasakyan nang makalimutan ang kanyang biniling pasalubong sa isang cafe sa loob ng airport. Nasa airport siya ngayon dahil kakarating lang niya galing Hong Kong. Dahil sa isang mahalagang deal, salamat sa taas na close niya. At ng iba pa niyang team, bumili siya ng kape para di siya matulog habang papunta sa La Union para dalawin ang kanyang anak para naman hindi na ito magtampo. Dahil na-extend ng 2 araw ang pag-i-stay niya sa Hong Kong na naging dahilan ng pag-udlot ng kanilang outing na dapat kahapon pa naganap. Kaya kahit di na natuloy ang outing, at least makikita siya nito. Nasa La Union kasi ito dahil nasa pangangalaga na lola nito ngayon dahil si Leticia ay nasa Japan naman para sa isang business venture. Kakaalis lang nito kaninang madaling araw. Kahit papano naging magkaibigan na lamang sila kaya may contact silang dalawa. Unfortunately, nakalimutan niyang kunin sa counter ang kanyang mga pinamili pagkalabas niya ng CR ng naturang cafe dahil sa pagmamadali. Nang makuha na niya ang kanyang mga pasalubong sa anak, hindi siya kaagad nakalabas ng airport dahil sa dami ng reporters na nakaharang sa exit. Dumagdag pa ang mga pasahero na papalabas rin kasama na kanilang mga card. Bakit ang daming reporters? Tanong niya sa kanyang sarili. Mr. Sebastian, kaano-ano niyo po si Miss Velasco? Bakit niyo isinama sa inyo si Miss Velasco, sir? Miss Velasco, may business ka rin ba na katulad na kay Mr. Sebastian? Ilan lang yan sa mga katanungan na narinig ni Liam, pero tila ba napakarami na noon na naging dahilan ng kanyang pagkahinto at pagkatulala sa likod ng babaeng papalabas ng airport. Ang babaeng hindi niya makalimutan at mahal pa rin niya hanggang ngayon. Amanda. Mahiyang wika ni Liam pero tila ba narinig pa rin ni Amanda dahil napalingon ito sa gawin niya. Pero di niya sigurado kung nakita ba talaga siya ng buong buo ni Amanda dahil natatakpan siya ng napakaraming reporters. At tila binubuhusan ng malamig na tubig si Liam nang makaalis na ang mga reporters sa kanyang harapan. At mabilis na tinungo ang kanyang sasakyan. Naku naman, kailangan kong malaman kung saan sila pupunta. Dinampot ni Liam ang kanyang phone at nagdial. Pagkalipas ng ilang segundo, sumagot na rin ang kanyang tinatawagan. Hello? Hello, Mr. Kim. I want you to track Mr. Marcus Sebastian and Miss Amanda's car. ASAP! Mabilis din namang umuo ang kanyang detective na si Kim. At narinig ba niya ang pagtipa nito sa keyboard? Hindi naman nahihirapan sa paghihintay si Liam dahil sa kilalang tao ang kanyang pinapahanap at sigurado siya na nakabroadcast na ang pagdating ng mga ito sa Pilipinas. Mr. Navarro, papunta sila ngayon sa Manila Hotel. Sa tingin ko dito idadaos ang unang part ng seminar para sa mga businessman sa buong mundo. Nagpasalamat siya rito at sinabing ipapadala na lang ang bayad sa bank account nito. Nakahinga siya ng maluwag. Magkikita pa rin naman pala talaga sila. Dahil invited rin siya sa seminar na ito pero di siya makakapunta sa unang part ng seminar dahil nga pupuntahan niya ang kanyang anak. We will see each other soon and that's tomorrow. Bulong niya sa sarili niya
habang lumiliko para makapunta na sa kanyang anak. Sa side ni Amanda. Paano kung si Liam talaga yung nakita mo? At haharapin ka hindi man ngayon, bukas o sa makalawa. Hanggang hindi ka pa nakakaalis dyan. I don't know, Elizabeth. Yung kumpiyansa ko sa sarili ko na haharapin ko siya. Once na magkita kami at kinausap niya ako'y nawala. Parang bulang nawala at puro kaba at takot na lang ang nararamdaman ko ngayon. Paliwanag ko kay Elizabeth. Amanda, you need to face him. Lalo na ngayon na kalat na dyan sa Pilipinas ang pagdating nyo. Hindi man ikaw ang main topic, kasama ka naman ng main topic. Nasaan pala si Marky? Nagvi-video call kasi kami ni Elizabeth at gusto kong makita ang mga anak ko. Na ngayon ay nakatulog na dahil madaling araw na sa London nang makipag-vid call sa akin si Elizabeth. Nasa banyo pa. Mabilis kong sagot. Nasa iisang room lang kami dahil nga sa seminar na ito. Kailangan ang kasamang companion ay kamag-anak, girlfriend o asawa. Ang weird, pero yun yung sabi kanina sa mga guide kaya nagulat kaming dalawa ni Marky. Dahil akala namin may sari-sariling room ang mga dadalo. Yun pala iisa lang. Kung ako naman din sa kanila, Amanda, pag-iisipan ko rin kayo na mag-jowa or mag-asawa. Walang chance kasi na magkamag-anak kayong dalawa eh. Napairap na lang ako dahil sa sinabi nitong si Elizabeth. Ay nako, Elizabeth, I don't care. Basta sinabi ko na kay Marky na wala siyang aasahan sa akin ng matamis na oo. Dahil hindi ang lagi kong magiging sagot. Saka alam naman ni Marky yun. Eto lang si Elizabeth at Bea ang di makaintindi na wala kaming pag-asang dalawa ni Marky. Okay. So bukas, sasabak na agad kayo sa seminar or pasyal-pasyal lang muna? Mamamasyal na ba agad kayo ngayon? She asked. Nasa Cebu na kasi kami ngayon. After kasi kanina ng orientation sa mga dadalo, di na kami nakapagpahinga sa Manila Hotel. Dahil diretso na agad ng Cebu, kaya hapon pa lang narito na kami sa Cebu. Wala namang umalma dahil halos lahat ng dumalo ay sarili nilang mga eroplano ang sinakyan, kaya komportable silang buong biyahe. At isa na rin kami doon. Seminar na agad. Mag-start ang 8 a.m. hanggang 12 p.m. saktong lunchtime. At baka bukas na lang ng hapon kami papasyal ni Marky. Nako, best friend, good luck to you. Kumakausap mo man si Liam. Sige na, I'm sure anto ka na. Good night, Mua. Love you. Nagbabay na rin ako tsaka inend ako. Sino yun? Napalingon ako sa gawin ni Marky na nagpupunas ng buhok. Kakalabas lang nito ng CR at amoy na agad niya ang shower gel na panglalaking lalaki pero di matapang. Humiga na ako at nagkumot. Si Elizabeth. Kinamusta ko lang yung mga bata. Tulog muna ako, Marky, ha? Di ko feel mamasyal ngayon eh. Kaya baka bukas na lang. Nakita ko naman itong tumango. Okay, ako rin matutulog na eh. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa noo. Napapikit naman ako. Hay, kung si Marky lang talaga ang nauna kong nakilala, masaya na siguro ako ngayon. Pero okay lang kahit hindi siya nauna. Dahil kung hindi si Liam, wala ako ngayong baby Akira at Diana. Dumilat ako at tumambad sa akin ang dim na kwarto na tanging isang lampshade lang ang nakabukas. Buti na lang may dalawang kama itong suite na to at di kami mag-share ng isang kama. Nakita kong nakahiga na si Marky at may kinakalikot sa kanyang phone. At yun din ang huli kong nakita bago ako dalawin ng antok. Sa side ni Liam. Chris! Nakita ko si Amanda. Masayang balita ko kay Chris. Good pare, so ano, nakausap mo na ba? Umiling ako na parang nakikita niya ako. Hindi pa, baka bukas pa. Dahil bukas pa ako pupunta sa Cebu. I want to spend time first kay Lyndon. Dahil namimiss na ako ng bata. At wala rin si Leticia dito kaya malungkot tong anak ko. Okay pare, good luck pre ha. Sana makinig sa'yo si Amanda. At para na rin makita mo na si Diana. Nako, malaki na yung isa mong anak. Oo nga, si baby Diana pa. Namiss ko ang aking prinsesa. Sige pare, I'll just sleep. I'll call you kapag nakausap ko na si Amanda. Good luck rin sa'yo. Bye. Nagpaalam rin si Chris at inin ko na ang call. Sana Amanda, mapatawad mo na ako para makita ko na ang prinsesa natin. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Wika ko sa sarili. Sa side ni Amanda. As I know all of you have a very big company that even your name shows powerful connections in different aspects. Patuloy na salita ng isa sa mga host ng seminar. The seminar
is really helpful. Second day pa lang ay nakaka-engganyo ng makinig. But I must say, I'm kind of bored tuwing magbe-break kasi si Marky ay nasa Manila dahil may problema ang isa sa mga branch ng business niya here in Philippines. Baka makabalik siya before matapos ang seminar. And that's in 2 days. Kaninang umaga lang siya umalis. Napatingin ako sa phone ko nang mag-vibrate ito sa ibabaw ng mesa. You're still beautiful. Amanda Velasco Navarro. Bigla akong kinilabutan nang mabasa ko ang text ng unknown number na ito. Who are you? Medyo binaba ko ang phone ko at panakanakang tinitingnan. Kainis, who could this be? At Navarro ang tinawag sa akin. Hindi kaya si... Muli itong nag-vibrate. I hope you will talk to me when we meet. Kinikilabutan na talaga ako. I don't know why I'm still typing a reply to this stranger. Pero baka sumagot na ng maayos. He knows my name after all. Sino ba to? At paano niya malalaman ang number ko kakabili ko lang nito kanina. Actually, Marky bought it nung mamasyal kami dito para daw in case of emergency may contact kaming dalawa. Lalo na nasa Manila siya ngayon. Nag-reply ako. Excuse me, whoever you are, please stop texting me. Or at least say your name. I can turn off my phone kasi baka tumawag si Marky at di ko masagot. Baka mag-alala pa yun. Hindi ko na sana papansinin pero napatigil ako nang babasa ko ang reply niya. I'm your husband, sweetheart. Look at your left side, wife. Natulos ako sa pagkakapesto ko nang mabasa ko ang reply niya. Reply ni Liam. Di ko na tinignan pa ang left side ko at dali-daling umalis mula sa aking pesto. Saktong natapos ng seminar. Buti na lang nasa may right side ko ang exit, kaya mabilis ako nakaalis sa hall at dali-daling tinungo ang elevator. Pero nakakainis talaga. Nasundan ako ni Liam dahil naramdaman ko ang paghawak niya sa braso ko at pinaharap ako sa kanya. Amanda, why are you running again? Please talk to me. Tila hirap na hirap nitong sabi. Nakipaglaban ako ng titigan sa kanya. Kainis, mas lalo siyang pumogi sa paningin ko. Those eyes, lips and stubbles that he have, lalo siyang nagmature. I can't stop myself from giving him compliments inside my mind. I'll talk to you, but not here. Pautal-utal kong sagot at tumalikod na. Nakuha niya naman ang nais kong iparating at sumunod na sa akin, papunta sa suite namin. I want to talk to him too. Nagulat lang ako kanina kasi I wasn't expecting na magkikita kami agad. Now talk. Seryosong sabi ni Amanda kay Liam nang makarating sila sa sala ng suite na naka-assign sa kanila ni Marky. First, I want to say sorry to you, Amanda. Hindi ko naman kayo iiwan ng tuluyan. Bumalik ako ulit dun sa bahay ni Elizabeth at di ko na kayo naabutan. Please, Amanda, please give me another chance. Puno ng pagsusumamo ang maririnig sa tinig ni Liam. Nakaupo ngayon si Amanda habang si Liam naman nakaluhod sa harap nito. Napaiwas ang tingin si Amanda nang mapatingin siya sa mga mata ni Liam nang punong-puno ng pagsisisi. Hindi na naman siya galit kay Liam Actually, napatawad na naman niya ito. Ang problema nga lang, paano niya dito sasabihin na may anak sila na tinago niya? Paano ang anak niya ni Leticia? Tanong ni Amanda. Lyndon is the name of our son, Amanda. Si Leticia nakatira sa Las Piñas kasama ang lola ni Lyndon. Hindi nakatira si Lyndon sa akin, Amanda. Hindi rin kami nagsasama sa isang bubong ni Leticia. Nung time na bumalik ako sa bahay ni Elizabeth, yun yung napagkasundoan namin ni Leticia na hindi na kami magkakabalikan pa dahil asawa na kita at ikaw mahal ko. Kayo ni Diana. Sabi ko lang sa kanya, hindi ko naman ilalayo sa kanya si Lyndon. Kaya pumayag siya sa tuwing may pasok siya ay hihiramin namin si Lyndon. At ako naman ang mag-aalaga. Huminga muna ito ng malalim. Tumutulo ang luha ni Liam at pati ni Amanda. Samot-saring emosyon ang nararamdaman ng dalawa. Amanda, nagsisisi ako nung sinabi ko sa'yo na sila Lyndon ang pipiliin ko dahil gusto ko siyang makasama. Sising-sisi ako. Sising-sisi ako nun, Amanda, dahil parang pinarating ko sa'yo na okay lang. Kahit hindi na kayo bumalik sa akin at iwan ako. Pero Amanda, bumalik ako at nasa huli nga lagi ang pagsisisi.
Pinunasan nito ang mga luha sa mukha, saka nagpatuloy sa pagsasalita. For 5 years, Amanda, hinanap kita pero wala ko na pala. At nung mga araw na pinapadalhan mo ako ng mga annulment papers, lahat yun sinunog ko, pero may binalik akong isa. Kaya lang peke lang yun. Peking document dahil ayaw kitang tuluyang mawala. Nabigla naman si Amanda sa narinig at napatingin dito ng diretsyo. All of this time, peke lang pala ang lahat. Pero hindi siya nakaramdam ng galit dito. Sa katunayan pa nga, parang nakahinga siya ng maluwag. Liam. Napatingin dito si Liam at tila ba nasihan ito. Dahil after 5 years, narinig din niya itong tinawag sa kanyang pangalan. Amandahan, please give me another chance, please. Maayos naman na ang lahat sa pagitan namin ni Leticia. Tanggap na niya na kahit kailan, hindi na kami magkakabalikan pa. Sa side ni Amanda. Liam, napatawad na naman kita eh. Mahinang wika ni Amanda. Napaangat naman ang tingin si Liam. Oh, really? Tumango ng marahan si Amanda. Liam, tanggap ko naman na pinili mo si Leticia. Nasaktan lang ako noon dahil kung kailan masaya na tayo, kung kailan bubuo na tayo ng pamilya natin, tsaka sila pumasok sa buhay natin. I know, I'm selfish nung mga oras na yun, kaya sarado ang isipan ko. Kaya pumunta. Pahina ng pahina ang mga sinasabi ni Amanda. Nagtatalo ang isipan niya kung sasabihin na ba niya ang tungkol sa may anak silang dalawa na si Akiro at hindi lang si Diana. Pero, kailan mo nalaman na nandito na ako? Alam mo ba kung nasan ako for the past years? Bawing tanong ni Amanda. Baka alam niya na kung saan kami nakatira ng mga bata at baka kunin niya sa akin ang mga anak ko. Naguguluhan man sa pag-iiba ng tanong ng asawa, ay sinagot pa rin ni Liam si Amanda. The day you arrived at the airport, I was there, and no, hindi ko alam kung nasan kayo ni Diana. At kung alam ko lang, matagal ko na kayong pinuntahan at humingi ng tawad. Hindi niya alam kung nasan kami ng mga bata at hindi rin paniguradong alam ni Liam ang tungkol kay Akiro. How you sent back the annulment papers that I sent to you? Tanong pa rin ni Amanda. Through my lawyer. Kausap ng lawyer ko ang lawyer mo, kaya nasend back ko sa'yo ang annulment papers. But, I even talked to your lawyer to tell me where your whereabouts. But she didn't even give me any hints. Does my lawyer know that our annulment is void and null? No. Sa tingin mo, Amanda, hindi malalaman ng lawyer mo ang mga annulment papers kung ito'y peke? Kaya di ba, ako na mismo ang lumakad ng papers. Ang dumating sa'yo ng letter na annulled na ang kasal natin ay gawa-gawa lang namin. Wife, I'm sorry, but it's not the only thing that I can do to keep you mine forever. Liam, hindi ko natuloy ang sanang sasabihin ko nang magring ang cellphone ni Liam. Kinuha agad ni Liam ang cellphone niya. Ringtone ko to para kay Lyndon. Mabilis na paliwanag nito. Hello, anak. Napatayo ng tuwid agad si Liam nang magsalita ang nasa kabilang linya at parang tinakasan ng dugo ang muka. Sang ospital? Napatingin ako sa kanya nang may nakakapagtakang tingin. Sige ho, pupunta na ako ngayon. Pagkababa pa lang ng tawag ay tinanong ko na agad kung ano nangyari. Bakit? Anong hospital? Tumingin ng diretsyo sa aking mga mata si Liam. Si Leticia sinugod sa hospital. Nabaga ng truck ang minamaneho nitong kotse. Nagulat at natakot si Amanda sa narinig. Sana nasa maayos na lagay siya. Kahit naman na malaki ang parte ni Leticia sa dahilan ni Liam kung bakit siya lumayo. Napatawad na naman niya ito. Wala naman din itong kasalanan. Pero mas lalong naguluhan si Amanda nang may tumulong butil ng luha mula sa mga mata ni Liam. Kasama niya si Lyndon, Amanda. Critical daw ang lagay ng anak ko. Oh my God! Ang bilis sa mga pangyayari. Parang kanina lang nasa seminar pa ako. Tapos ngayon, nasa hospital na agad kami. Kahit naman na dahilan sina Leticia at ang anak na ito na si Lyndon sa paghiwalay nila ni Liam 5 years ago, nakakaaramdam pa rin ako ng awa at takot para sa kalagayan ng mag-ina. Who's the relative of the patient? Napatingin ako sa doktor na tumitingin kay Lyndon. Nakalapit agad rito si Liam na kanina ay nakayuko lamang.
Naiintindihan naman ni Amanda ang nararamdaman ni Liam dahil kung siya ang nasa kalagayan nito, kung si Akira o Diana ang nasa lagay ni Lyndon, iniisip pa lang niya na iiyak na siya. Hindi niya kakayanin. Ako ho, Doc. I'm his father. Mr. Navarro, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang anak niyang si Lyndon, comatose. Walang exact date o oras siya pwedeng magising. Sa ngayon, ang magandang nangyari ay nakaka-response ng mabuti at mabilis ang kanyang katawan sa mga gamot na binibigay namin sa kanya. Medyo nakahinga ng kakonte si Liam, maskari naman ako. Pero naaawa pa rin ako kay Lyndon. Lord God, please. Please help Lyndon to regain his strength. Kayo na lang po ang pag-asa namin. Mahinang dasal ni Liam. Doc, ano po bang nangyaring damage sa anak ko? Tahimik lang akong nakikinig sa tabi ni Liam. Hinawakan ko ang kanyang kamay para iparating na hindi siya nag-iisa. Nandito ako para sa kanya. Ayon sa aking nakita, may sugat ang uluhan ni Lyndon at ang kanyang puso mahina ang paghinga. Kaya nahihirapan siyang huminga ng maayos nang walang oxygen. Sa ngayon, pero himala at dasal na lang po ang magagawa niyo ngayon habang naghihintay na magising ang inyong anak, Mr. Navarro. Napailing at napayuko na lang si Liam dahil naiiyak na ito. Nag-excuse saglit ang doktor at dumiretso sa information desk. May lumapit namang pulis sa kanila. Mr. Liam Navarro? Nag-angat ng tingin si Liam at pati na rin ako. What's the result of your investigation? Diretsahang tanong ni Liam. Ang anak po niyo ay nakaupo sa likod, kaya siya nakuha namin sa may ibabaw ng dashboard. Tumama ang ulo nito sa windshield at ang katawan naman nito, specifically ang puso, sa may dashboard tumama. Kaya hindi siya naprotektahan ng airbags ng sasakyan dahil tumalsik siya paharap. Habang ang nani naman, naprotektahan ng airbag, kaya halos braso lang at binti ang masakit sa kanya. Napapikit ng marin si Liam dahil sa narinig. At alam kong nagpipigil lang siyang magalit dahil sa narinig. Nakita ko kung paanong nakuyom ang mga kamay nito. Hinawakan ko ng marahan ang kamay ni Liam at dahan-dahang hinarap sa akin at niyakap ng mahigpit. Simula nang dumating kami dito, di na kami nakapag-usap tungkol sa nangyari kanina sa hotel. Liam, I'm here. At hinigpitan ko ang yakap kay Liam. Sana lang malagpasan na ang problemang dumating sa aking asawa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng kwento. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaki ng tulong sa aking munting channel. God bless po.